the name of Jesus. God has given me all things that pertain to life and godliness, and I am well able to possess all that God has provided for me in the name of Jesus. God is the unfailing, unlimited source of my supply. My financial income now increases as the blessing of the Lord overtakes me in the name of Jesus. As I give, it is given unto me. Good measure, pressed down, shaken together, and running over in the name of Jesus. I honor the Lord with my substance and the first fruits of my praise. My barns are filled with plenty, and my presses burst forth with new wine. In the name of Jesus, I am like a tree planted by rivers of water. I bring forth fruit in my season. My lips shall not wither, and whatever I do will prosper. The grace of God even makes my mistakes to make me prosper. In the name of Jesus, I am blessed in the city, blessed in the field, blessed coming in and blessed going out. I am blessed in the basket and blessed in the store. My bank account, investments, health, and relationship flourish. The blessings of the Lord overtake me in all areas of my life. In the name of Jesus, the blessing of the Lord makes truly rich, and He adds no sorrow with it. In the name of Jesus, Amen. Amen. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Let's sing. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpunla. Sing tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Kay Jesus wala nang hahanapin. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay maganda ng maganda. Lumaragasa sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Sing tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, Kaya tuloy-tuloy ba wala nang hahanapin? Kaya ba wala nang hahanapin pa? Ang buhay ko ay maganda ng maganda. Lumaragat sa akin ang pagpapala. Kaharian Kay Jesus wala nang hahanapin. kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay maganda ng maganda. Lumaragat sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Amen. Gusto niyo pang magtuloy-tuloy, ha? Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you sa opportunity mapagkaloob ang sa ganoon, Panginoon, mag-manifest, Lord, ang tuloy na pagpapala sa bawat isa. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ito'y worship na inihahandog namin sa iyo. In the name of Jesus. Everybody say Amen. Kay Ama ang wala nang hahanapin pa. Buhay ko ay maganda ng maganda. Lumaragsak sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Lord, we just thank you for the presence, Lord. We love your presence, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Enjoy natin ang presence ni Lord. Amen. Sinong masaya? Pinoprotektahan natin ang presensya ng Lord sa pamagitan ng ating paggalang. Hallelujah, sa kanyang presensya. Amen. We
We plead the blood of Jesus all over this place. At patuloy nakikilos ang banal. Let's sing to the glory of your presence. Bago natin tawagin si Pastora Julie, siya po magmi-minister sa atin. Pastora Julie, tawagin na kaya kita. Let's sing, oh the glory of your presence. Tayo po lahat ay tumayo. We will sing this to the Holy Ghost. Oh, the glory of your presence. Be your temple. We give you reverence. So arise to your rest and be blessed by our praise as we in your natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating hari. Oh, sigaw natin ang malakas. Hallelujah, King Jesus! Listen pa! Hallelujah, King Jesus! Woo! Hallelujah! Oh, hallelujah! Jesus! Jesus! Come on, say Jesus! 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 Sabihin mo sa iyong katabi, Merry Christmas. Hallelujah. Thank you. Yes, thank you. Merry Christmas. Merry now. Christmas. Awa. Wala. Hallelujah. Are you ready? Amen. Are you excited? Alam niyo po ba na may birthday si Jesus pero tayong maraming regalo? Oo, di ba? Kaya pinagpala ang bawat isa, amen? Patuloy tayong tumatanggap. Si Lord ang celebrant. Kaya sa umagang ito, patuloy na maluwalhati ang Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah.
So message ko, sabi kay Cha, magpo-flow lang ako. The power and the purpose of Christmas. Ayan. Dapat maunawaan natin bakit nagkaroon ng Pasko. Ayan, no? Bakit nagkaroon ng unang Pasko? At ngayon, tuloy-tuloy ang celebration natin ng Pasko every December 25. Amen? Wow. Genesis 1:26. Ito, lagi niyong naririnig din kay Bishop ito, no? Okay, basahin natin. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let them have dominion. Amen? Ito ang sabi ni Lord, sino yung them? Ikaw at ako yun. Amen? So, inalis ng Lord, ng Diyos, ang kanyang sarili doon sa let them. Tayo ang tinutukoy niya. Tayo na merong flesh and blood, no? Tayo ang legal sa mundong ito. Gusto ko pong bigyan ng diin yung let them. Because of let them, sabi ni Lord, nakatali na ang Diyos sa kanyang salita. God is holy. He cannot violate His word. He cannot break His word. Ganun ang Diyos natin, banal. Ang kanyang salita ay iisa. He cannot break. He cannot violate His word. And because of God's holiness, nagkaroon ng Pasko. Sabihin mo, Merry Christmas. Because of God's integrity. Kapag sinabi mong ang Diyos ay banal, ang Diyos ay punong-puno ng integridad. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kapag sinabi niya, i-carry out niya yung salitang yon kahit anong mangyari. He will see to it, mangyayari yon. Amen? That's why God is holy. He cannot violate or break His word. Yung kanyang mga pangako sa atin. Hallelujah. Sa Isaiah 6 verse 3, sabi doon, and one cried unto another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ibig sabihin, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Faithful, faithful is our Lord. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng i-break kung ano man ang kanyang sinabi, nakatali na siya doon. Kaya doon sa salitang let them have dominion, wala po doon ng Diyos, ikaw lang at ako. Andito tayo sa planet Earth, tayo ang legal. Sabihin mo sa iyong katabi, legal ka sa planetang mundo. That's why ang turo sa atin, because of this dominion, ang turo sa atin, let us rule and reign sa buhay na ito. Pero kung titingnan natin, minsan, dahil hindi natin alam na naibalik na ang authority at dominion, dahil nagkaroon ng Pasko, hallelujah, ang Diyos, nagkatawang tao, ibinalik niya lahat ng dominion, authority na ninakaw ng kaaway. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. So, number one, God is holy. Banal ang Diyos. Isaiah 6 verse 3. At alam natin yung kasaysayan ng mga unang tao. Pagkatapos na binless sila ng Panginoon, dinala doon sa Garden of Eden. Anong sabi doon ng Panginoon? After na binless sila, narito ang command ni Lord. Basa, Genesis 2:16 hanggang 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eat thereof, thou shalt surely die. Hallelujah.
For in the day that thou eat Eh. thereof, thou shalt surely die. Salita ng Panginoon, command ng Lord ito. Minsan pa nakatali na naman ang Diyos sa kanyang sinabi. Ang Diyos ay banal. God is holy. Ibig sabihin, kapag sinabi niyang, thou shalt surely die, see to it, mangyayari yon sa tao. Tingnan po natin yung fall of man, yung condition ng tao noon. Sabi nga ni Miles Monroe, no? Ang tao nagkasala. Ibinigay ng Diyos ang command sa lahat ng mga halaman dito. Huwag kayong kakain dun sa isang tree na yun, pero nag-disobey ang tao. Yung oras na nag-disobey si Adan, yung Espiritu ng Diyos umalis sa kanya. Kasi hindi na pwedeng manahan ang Espiritu ng Diyos sa isang taong may kasalanan. Amen? Kaya makikita mo from there, itong binasa nating Genesis 2:16 hanggang 17. Yung oras na mismo na yon, umalis, nag-withdraw ang Espiritu ng Diyos sa unang tao na sina Adan. And from there, makikita natin, kung babasahin natin ang Old Testament, ang mga tao nabubuhay pa rin hanggang 900 years old. Ang haba ng kanilang buhay. Pero wala ang Diyos sa kanila. Hindi nananahan ang Diyos sa kanila because of this na sinabi ni Lord, hindi pwedeng manuknangan, pwedeng manahan ng Espiritu sa isang tao na may makasalanan, no? Kaya makikita natin dito, unawain po natin, no? Unawain natin bakit nagkaroon ng Pasko. Makikita natin dito. The man disobeyed God, but still, God is holy. So, ipapakita pa rin ng Diyos dito, hindi nagbabago ang kanyang kabanalan, yung kanyang integrity. No? See to it, yung sinabi niyang, thou shalt surely die, dapat mangyari yon or else, sabi nga, ang Diyos ay sinungaling. Kailangan ipakita niya yon. Kailangan mangyari yon. Hallelujah. Because God is holy. He cannot violate His word. He cannot break His word. No? Kaya makikita natin dito, hey, after this, mamahalin natin lalo ang Panginoon. Hallelujah. Woo, thank you, Lord. Hindi pwedeng hindi niya gawin yung kanyang sinabi because He is just. The Lord, ang Diyos, no, He is just. He is holy. Yung kanyang integrity. Kaya nga, because of His holiness, nagkaroon ng Christmas. Alam niyo ba yon? Dahil hindi niya pwedeng i-break, i-violate ang kanyang salita, nagkaroon ng Pasko. Para lang siya ay magkatawang tao. No? Kasi dun sa Genesis 3:15, anak, tingnan nga natin. Genesis 3:15. Eto po, bakit nagkaroon ng Pasko. No? Sa Genesis 3:15, sige, pakita mo, anak. Hallelujah. Woo, thank you, Lord. After this, malalaman natin bakit nagkaroon ng Pasko. And I will put enmity between you and the women. Basa! And between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Kung ipaparaphrase natin, sabi ng Diyos kay Lucifer, tandaan natin si Lucifer, spirito, no? Ginamit niya yung serpent para i-deceive si Adan. No, hindi na ako magpapalawak doon. At nakita natin yung serpent na yon na dating, sabi nga nila, naglalakad talaga yung ahas. Hindi naman talaga gumagapang yan, no? Na-curse lang siya, kaya gumagapang na ngayon. At kumakain na lang ng lupa. Ayan. Kaya mapapansin natin dito, ginamit niya yung serpent para maging legal.
at ma-deceive. Sina Adan. No? Kaya kung ipaparaphrase natin, sabi ng Diyos kay Lucifer, alam mo ang kautusan, only human na merong spirit at katawan ang legal sa planetang mundo. Tandaan mo, parang ganito yung kung ipaparaphrase natin, ang babaeng ginamit mong yan, she will going to provide for me a physical body para ako'y maging legal sa planetang mundo. Amen? Ang babaeng ginamit mong yan, siyang magpo-provide sa akin ng lalagyan, sisidlan para ako'y magkatawang tao. That's why Christmas is coming. Nagkaroon ng unang Pasko para lang ang Diyos na banal, na hindi pwedeng i-violate ang kanyang salita, magkatawang tao, maging legal sa planetang mundo. Thank you, Lord. Hallelujah. At mapapansin natin, yung seed na sinasabi dito, Revelation 3:18. Yung seed na sinasabi dito sa Genesis, okay, basahin natin. Teka. Sabi doon, Revelation 3, mali ata yung pagkabigay ko kay Chacha. Revelation 3, sabi doon, from the foundation of the world, this seed, this lamb is already slain. 3:8, hindi 18. Okay, 3:8. Tingnan natin. Oo, before the foundation. Yung sinasabing 3:15, yung seed doon, no? Yung seed doon, na sinasabi doon, 13:8 yan, nandun na. Teka, hanapin ko dito sa aking listahan. Hallelujah. Thank you, Lord. Teka. Ay, 13. Oh, basa. All who dwell on the earth will worship Him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. From the foundation of the world, yung Lamb, si Lord, as far as God is concerned, na-slain na siya. But He's waiting for physical body para maging legal. Hindi siya lalaban ng hindi parehas. Lalaban siya ng parehas ang ating Diyos. Before the foundation of the world, ang seed na yan, patay na. Naghihintay lang ng physical body para maging legal. Hallelujah. Para hindi ma-break ang kanyang salita. Because God is holy. Amen? Kaya nagkaroon ng unang Pasko, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi doon, God is just. God is holy. God is just. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya, see to it mangyayari. Kahit sabihin mong mahal na mahal niya ang kanyang nilalang, kanyang kawangis, ang tao, dahil siya'y banal. See to it ang Diyos, mapangyayari yung kanyang sinabi, thou shalt surely die. Yung oras na yon, nakatali na naman ang Diyos sa kanyang salita. Thank you, Lord. He is holy. Amen? He is holy. Deuteronomy 1:17, judgment belongs to the Lord. Judgment belongs to the Lord. What is judgment? Judgment is the manifestation of God's holiness. Judgment is the manifestation of God's holiness. Ibig sabihin, He is just. Kapag sinabi niya, gagawin niya.
Let God be true. Let every man a liar. No? Kaya mapapansin natin dito, let God be true, let everyone a liar. So, hindi pwede ang Diyos na magsinungaling. Kapag sinabi niya, yun na yun. Amen? Yun na yun. So, judgment is the manifestation of God's holiness. His judgment is also equal to His holiness. Oh, Lord. Merong bawal judgmental, di ba? Pero ang Diyos, because of His holiness, kailangan mapangyari, ma-execute ang judgment. That's why judgment, justice. God loves justice. Amen? Hallelujah. Yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos natin ay banal. He is just. Judgment belongs to the Lord. Kung anong sinabi niya, let them have dominion. Thou shalt surely die. Tao, tayong lahat, dahil doon sa pag-disobey ng ating mga unang ninuno, dapat papunta tayo doon sa kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hallelujah, nagkaroon ng Christmas. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Sabihin mo minsan sa iyong katabi, Merry Christmas. Because of His holiness, nagkaroon ng Pasko, palakpakan natin ang Panginoon. Upang ikaw at ako ay huwag nang mamatay. Magkaroon tayo ng eternal life. For the wages of sin is death, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sabi natin, hallelujah, King Jesus. Kaya hindi pwede, no? Na hindi natin i-share ang true essence of Christmas. The right message of Christmas. Amen? Hallelujah. Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 5. When the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Made of a woman. Alam niyo po ba, mga kababaihan, mga kalalakihan, ladies and gentlemen, dinisenyo na ng Diyos ang kababaihan ng kapag manganak, magbuntis. Hindi nagmimix yung blood ng baby sa ina. Sabi ni Miles, hindi dinisenyo na ganun ng Diyos na kapag nagbuntis yung ina, hindi nagmimix yung kanyang blood because the placenta, no, nandito sa ating mga womb na mga babae. Inisip na ng Diyos na darating ito yung panahon ng yung unang Pasko na ipagbubuntis siya at idadaan doon sa womb ni Mary. So walang mix ang blood ni Mary kay Jesus. Amen? Tingnan natin. Luke 1:30-35, anak. Hallelujah, Lord. Titingnan natin, no? O basa. Then the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Amen? He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over
of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Amen? Then Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Hallelujah. Woo, thank you, Lord. Kailangan niya talaga na dumaan, magkatawang taong Diyos, para yung sinabi niyang thou shalt surely die. Imbis, kailangan may mamatay doon kasi sinabi niya yun sa kanyang sarili. Pero hindi niya pinili tayo na mamatay. Pinili niya na siyang mamatay para magkaroon ng katotohanan yon at mapulfill. Kailangan niya magkatawang tao because Espiritu siya. Kailangan niyang dumaan doon sa womb ni Mary. Pinaglihi, no? Ng banal na Espiritu. Hallelujah. So makikita natin dito, that's why merong Christmas, because for God so loved the world. Dapat tayo ang mamatay. Because sa pagsuway ng tao, pero hindi inaya ng Diyos na mangyari yon. Kaya nagkaroon ng unang Pasko, kailangan magkaroon siya ng pisikal. At sa pamamagitan noon ng Panginoong Jesucristo, siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. No? Ang Espiritu, hindi pwedeng mamatay, hindi pwedeng ipako. Kailangan maging legal muna siya. Kaya kinailangan niya yung virgin birth sa pamamagitan ni Mary. Palapahan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya John chapter 1 verse 14, dun sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, verse 14, and the Word became flesh. Hallelujah! Sabi natin, hallelujah! And the Word became flesh. Para maging legal. Para siyang mamatay sa atin imbis na tayo. Hello? Woo! Paano mong hindi sasabihin na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal tayo ng Diyos. Minsan papaulit-ulit, He cannot break His word. Nung sinabi niyang let them, thou shalt surely die. Hallelujah. Woo! Mangyayari talaga yon. And because God is love, and God never fails. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay hindi nagbibigo. Amen? Hallelujah! Kaya ang Pasko, walang iba kundi kapag unawa mo kung paano, bakit nagkaroon ng Pasko. Kaya sabi nga nila, the ultimate event sa history, hindi raw yung resurrection, kundi yung virgin birth of a child. Whew, hallelujah. Kung wala naman na ipanganak na bata, si Jesus, no? Walang mamamatay sa krus ng Kalbaryo. At nung nandun na siya, naging legal na. Ano yung pinakamasakit na sigaw ng Panginoon sa krus? Masakit din sa kanyang ama. My God, why thou hast forsaken me? Inayaan ng ama ang kanyang anak. Hallelujah. Whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
Oh, thank you, Jesus. At the cross, Ama, Ama, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Masakit yun sa kanyang ama, but nilet go niya ang kanyang anak para sa bawat isa sa atin. Dahil kung wala, Panginoong Yesus, sa buhay natin, papunta tayo sa eternal death and eternal condemnation. And because of Jesus, Romans chapter 8 says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabihin natin, salamat Panginoong Yesus. Kaya dapat iba na yung lakad natin. Iba na yung lakad natin. Si prodigal son, nung bumalik sa kanyang ama, andon pinatawad siya ng kanyang ama. Immediate, sudden, na ibalik lahat ng mga nawala ni prodigal son. There is restoration because there is reconciliation. Amen? At lahat ng ninakaw, sinuot ang singsing sa kanya na sumisimbolo sa kanyang authority, access. Alam mo ba yung access na kahit saan ka magpunta, kapag nandun ka sa Panginoon, ma-access mo lahat ng kayamanan ng Diyos. That speaks of authority, yung singsing na yun. Access. Pangatlo, yung name ng Diyos. Taglay-taglay niya yung name. Kung tayo taglay-taglay natin yung apelyido ng ating mga tatay. Hallelujah. Woo, thank you, Lord. Thank you, Lord. At isinuot ang robe na sumisimbolo sa robe of righteousness. Matuwid na tayo. Tayo ngayon na pinakikinggan ng Diyos because of the righteousness of Jesus in our lives. Nakikita ng Diyos, nakikita niya ang dugo ng kordero, kanyang anak sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi niya nakikita yung dating ako. Nakikita niya si Jesus, the blood of Jesus. That's why when we pray, that's why tayo ang pinili ng Diyos bilang gatekeeper. For the effectual fervent of the righteous man availeth much. Hallelujah. Tayo lang ang pinakikinggan ng Diyos because of the righteousness. We have the right alignment. We have the right alignment to God. Napakahalaga ng katuwiran. We cannot, hindi tayo pwedeng i-compromise ang katuwiran na tinanggap natin sa Panginoon. Ayaw nating ma-disconnect. We have been already saved, redeemed, sanctified, justified. We became righteous because of Jesus' righteousness. Hallelujah. Oh, salamat po, Ama. Alam niyo ba, nung pinag-aaralan ko ito, akala ko ang Pasko is more than, dati yung pagkaunawa natin, is more than, dapat meron kang bagong damit, meron kang pagkain, lahat. Kasama na po yun. Susunod lamang po yun. If you believe that the Lord Jesus Christ, He became flesh, namatay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nabuhay na maguli, para ikaw at ako'y mapatawad. Huwag na tayong mamatay because of the word. The Lord said to us, thou shalt surely die. Kamatayan lumaganap sa tao. Kaya kailangan niyang ipadala ang Panginoong Jesucristo para mamatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. At sinabi niya, it is finished. Tapos na. Bayad na lahat ng ating mga kasalanan. Tapos na ang sumpa. Tapos na lahat ng kasalanan ng mga batas. All generational curses, demons, already paid off. Palakpakan naman natin ang ating hari. Hallelujah. Alam nyo, the essence and the meaning of Christmas
wala ka nang gagawin kundi magpasalamat ka na lang talaga sa Diyos. Amen? Wala na kang gawan ngayon magpasalamat kay Ginoo. Kaya si David, alam niyo ba, thank God dun sa scripture reading, actually yun ang, hindi ko na, sabi ko, Christmas ano natin ngayon, si David, after 1,000 years, dun dumating ang Panginoong Yesus. Hindi niya alam magmumula sa kanyang generation, magmumula sa kanyang lahi. No? Kasi si Mary, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, Psalms 103, 1-5. Ito personal na sinabi ni David sa kanyang kaluluwa. Hindi niya sinabi, O Israel, bless the Lord, O my soul. Basahin natin, sabay-sabay. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Hallelujah. So nakita na ni David, bagamat hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Paulit-ulit, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all mine iniquities, who heals all mine diseases, who redeems my life from destruction, who crowns me with His loving kindness and tender mercies. Hallelujah. Oh, salamat po, Ama. Yan ang diwa ng Pasko. Kaya kapatid, it's about time. Hindi biro ang ginawa ng Ama. Hindi biro ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo lang ba na nandito ang nakakalasap ng presence, lahat ng benefits of the cross, like si David, lahat ng benefits of the cross, hallelujah, no? Iniisa-isa niya. Count your blessing, and the ultimate blessing of God is what the Lord Jesus has done for us. The divine exchange. And after we have accepted, we have received with all praises and thanksgiving. Dahil, alam mo, napatawad ka na. Nagpatawad ka. Hallelujah, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, sabi ni Lord, binawi na niya lahat ng ninakaw ng kaaway sa pamagitan ng krus. Binawi niya ang dominion and authority. Kaya sabi niya, no, all power has been given to me. Lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa akin. Legal na kasi siya. Pero ang illegal, you have no authority kapag illegal ka. Pero naging legal ang Diyos sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo, Matthew 28 verse 18, anong sabi doon? Lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit ay binigay na sa akin. Amen? And Luke 10:19. Ito, pakita mo anak. Luke 10:19. I have given you the keys of the kingdom of heaven, sabi doon sa Matthew 16. So, ibig sabihin, ibinalik lahat ng ninakaw ng kaaway sa ating mga unang ninuno. Basahin natin, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Wow! Woo! Hallelujah! Kaya magpapasalamat ka talaga na nagkaroon ng Pasko. Amen? Nagkaroon ng unang Pasko. Every now and then we celebrate Christmas. Now, nakita natin why
no, yung purpose, yung power ng Christmas. Hallelujah. Salamat sa ating Ama. Ipinagkalob niya yon sa atin upang tayo mabuhay at hindi na mamamatay pa magpakailanman. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama. Tandaan natin, dapat maunawaan natin kung sino tayo sa Panginoon. Yung unang mga magulang natin na-deceive ng serpent, ng kaaway, dahil hindi nila kilala ang kanilang sarili. Dapat kilala nyo po, kilala natin ang ating sarili. No? Di tayo pa-deceive sa ano pa mang gawa ng kaaway. Amen? And, syempre, pinatawad tayo ng Panginoon, lagi tayong magpapatawad. Amen? Kasi yun din ang essence ng Christmas. Nagkatawang tao ang Diyos para tayo makamtan natin ang pagpapatawad mula sa Kanya. There is therefore now no condemnation to them that is in Christ Jesus. Walk not after the flesh, but after the Spirit. We need the Holy Spirit. Sa panahon na ito na tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, dapat guided and leaded tayo ng banal na Espiritu, yung leading niya sa atin. Kailangan, sabi ni Lord, lahat ng mananampalataya ay baptized ng Holy Spirit. Baptized ng Holy Spirit. Nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Kasi yun lang din naunawaan ng kaaway. Doon nadi-defeat lalo ang kaaway. It's already defeated. Pero yung purpose niya, plano niya sa ating buhay, no? Hindi na pangyayari. Naka-cancel lahat ng mga pinaplano niya. When we operate, when we rule in the realm of the spirit of prayer and intercession through the Spirit, through speaking in tongues. Kapatid, meron tayong limitado sa pagpipray with understanding. Di natin alam yung dapat nating ipagpray. Alam nyo ba? Ako hindi. So kailangan you have to guided ka lagi kayang pagsasalita ng iba't ibang wika. Yun ang pinagpapasalamat natin na walang iba, wala yung ibang mga churches, mga believers, because they do not believe in the Holy Spirit and even sa pagsasalita ng iba't ibang wika. So sabihin mo sa iyong katabi, bless ka kasi unawa mo at meron ka niyan. Amen? So lahat ng ito dahil po sa pag-ibig ng ating Diyos. Sabihin mo, mahal na mahal ako ng Ama. Mahal na mahal ako ng Ama. Last na lamang po, tandaan natin, tayo ang legal. Tayo ang legal sa planetang mundo. Tingnan mo si Lord, Diyos na. Actually, kaya naman niyang gawin lahat no? Sabi niya, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Wala. Pero, banal ang Diyos. Cannot violate His word. Kailangan niyang maging legal para mapangyari lahat ng purpose niya. And sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na ipanganak sa sabsaban, lumaki siya, at the age of 30, nakita natin, 33, nakuha niya lahat, na-fulfill niya lahat ng pinagagawa ng kanyang Ama. At ngayon, nasa kanan na siya ng kanyang Ama, is doing His ministry of intercession. Tayo pinag-i-intercede ng Panginoon at the right hand of the Father. Tuloy-tuloy pa rin siya na nag-i-intercede para sa iyo at para sa akin. Wow! Hallelujah! And the Word became flesh and dwelt among us. Thank you, Lord Jesus. Sabihin natin, Merry Christmas, Lord. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, salamat, Ama. We will sing, give thanks. Lahat tayo magpapasalamat sa oras na ito. Pagpapasalamat natin. Hallelujah.
ang pag-ibig ng Ama. Pagpasalamat natin na tayo dati na, no, pinatawad tayo, na-redeem tayo, pinagyaman tayo. Ngayon, payapang-payapa ang ating mga buhay because of the Lord. Naligtas. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Taas natin ang ating kamay in your own way. Hallelujah. Say what you mean and mean what you say to the Lord. Ura bakhandararasi andarararebe. Iyarararasi arararebe. Kondarararaba. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
that destroy every yoke of bondage. In the name of Jesus. Lord, we will remember, Holy Spirit, tulungan mo kami. Remember what Jesus Christ did for us in Calvary. In Jesus' name, amen. Pwede ko mag-distribute po. Alam niyo po ba, walang kabuluhan ang celebration ng Pasko kung hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang kabuluhan ang Pasko if you have not surrendered your life to the Lord in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Let's sing this song. Let's see you, at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kunin natin yung tinapay, gawin natin sa akin. Lord, we deserve your body. I decree we forgive
Let's sing. Give thanks. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo.
Okay, and alright. Gutom na ba kayo? Gutom na gutom. Let's pray for our food. Can we? Let's pray for our food. Father, in Jesus' name, we declare our food blessed and sanctified. Mag-enjoy kami sa aming lunch for today as we pray for the peace of Jerusalem in Jesus' name. And everybody say, so, ganito po yung pong leftover food, meron pong separate bin para doon. Amen po ba? Amen. Bawal pong kumain dito, doon po tayo sa baba. Amen. Nagbaon ba kayo? Pinagbaon niyo ba ako? Sige, enjoy natin ang ating lunch. Amen. So, 12 o'clock, pwede na po tayong mag-umpisa para po sa ating Christmas party. Amen. Shalom, we are blessed.